at panoorin natin itong sinabi ni Senator Marcoleta patungkol po dito sa biro ni Vice Ganda na nakakasakit na siya ng ibang tao para lang pagtawanan siya. So hindi yan magandang biro. At pinukol rin ni Senator Marcoleta itong mga nangyayari pong online na mga sugal, no? At ano ba ang dapat gawin dito? O ayan, nagbabanta rin itong si Marcoleta sa mga contractors rin, no? Magaling si Marcoleta kasi po tama nga yung pag-endorso ni former President Duterte dito kay Marcoleta. Hindi nasayang ang boto natin, ika nga. Kaya nga sabi ni Marcoleta, kayong mga contractors, sabihin nyo lang magkano ang binigay nyong pera dito sa mga kongresista na ito. Ayan ha, itong online gambling na talamak, problema sa bansa natin, at itong flood control projects na tumataas na korupsyon. Ayan, pakinggan natin si Senator Marcoleta dyan. At ito, panoorin rin natin itong speech ni Vice President Inday Sara Duterte sa Kuwait, no? Na binatikos niya itong sinabi ni Bongbong Marcos na ito raw baha natin sa Pilipinas ay new normal na raw. Si VP Sara hindi sang-ayon doon, okay? Nandidiri po si VP Sara sa ganong mga statement ni BBM, okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero guys, bago ang help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha, para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. So, unahin muna natin ha, without further ado, panoorin natin ang speech ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito, panoorin natin. Every year, balik-balik. Ang bagyo, ang baha, ang landslide. Pero every year, bakit parang first timer tayo sa bagyo, baha, and landslide? First timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Diba? Kasi si VP Sara is the kind of leader na kung alam natin na dumaan na yung problema na yan last year, hindi na yan uulitin by the following year. Ganyan po magtrabaho ang mga Duterte. Tingnan nyo, yung panahon po ni former President Duterte, nung siya ay presidente, nakakita ka ba ng baha na abot lieg sa panahon ni Duterte? Wala. Kasi po, grabe yung disiplina ng administrasyong Duterte. Yung dredging sa mga kanal, laging nililinis nila ng DPWH. Because si Tatay Digong was very strict at that time. So kitang-kita mo ngayon sa administrasyong Marcos, sa pag-handle niya, walang disiplina itong administrasyon na ito. Kaya ang baha, alam na ni Bongbong Marcos na every year may baha, may problema sa flood control projects, wala pa rin siyang ginagawa. So ngayon, ang ginagawa niya is to blame na lang, blame game. Instead na susolusyonan mo yung problema ng flood control dahil bumabaha. Ang ginawa niya, pinaimbestiga. Tama man niyang pinaimbestigahan niya. Bakit ngayon lang? Kasi ako nang sumagot. Busy kasi sila sa pag-investigate sa confidential funds ni VP Sara. Namumuliti ka kasi. At hindi pwedeng sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin. Na ganyan talaga ang bansa natin. Sabi niyo, normal Diba? Hindi normal yan. Sabi ni VP Sara, hindi normal yan. Sa mga matitinong leader, hindi po normal yan. Pero sa mga bangag na leader, sasabihin, normal yan. Kasi hindi kaya niyang solusyonan Hindi. Sinasabi ko sa inyo, pag merong dumaan na Yolanda ulit dyan sa atin, sigurado ako, Yolanda na naman ang mangyayari. No joke. Kasi yung Yolanda, super typhoon. Ang ibig sabihin ni VP Sara, kapag meron na namang super typhoon na mangyari sa Pilipinas, balik na naman yung problema na yun. Ganyan ka hindi handa ang ating bayan. Partida pa yan ha. Yung mga bagyo ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, mahina na bagyo lang yan ha. Hindi kagaya nung panahon ni former President Duterte na sobrang lakas yung ulan at bagyo at that time. Pero ngayon, wala. Yung mga bagyo na dumaan dyan sa Maynila, weak lang yung bagyo na yun. Weak, kagaya ng presidente, weak lang. Pero magtataka ka, bakit umabot sa leeg yung baha? Di ba? Kaya dapat tinututukan natin yun kasi alam natin na darating yan.
every year Correct. sa ating bayan. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na nagugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo Si Bongbong yun kasi eh. nasasabihin, ganyan talaga yan. Hindi pwede na ganyan. Nakikita natin ang handaan ng ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Hindi siya impossible dream. Kasi, I'm sure, nakita nyo na yan. Kung saan man kayo galing, o kung dito man sa Kuwait, o kung saan bansa man kayo galing. Kaya yan yung mga, hindi ko alam, bakit, nasimulan, may dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero bakit natigil? Oh, natigil kasi. Natigil. Nag-promise si Bongbong Marcos na ipatuloy niya yung mga big ticket projects ni Duterte. Hindi kasi tinuloy ni Bongbong Marcos. Oh, look at what happened now. Problema. Kasi alam naman natin kung anong gusto natin makita para sa ating bayan. Alam natin kung anong pangarap natin para sa ating bayan. Pero bakit hindi natin nakikita? Nakikita natin sa ibang bansa. Alam nyo, kami, yung iba sa inyo siguro, dinala na ang pamilya, kung nasaan man kayo sa abroad, o naiwan doon. Kami, mga naiwan doon, na walang planong umalis sa Pilipinas. Ayaw namin magtiis ng hindi maayos, madumi, walang disiplina. Ayaw namin magtiis sa ganon. Kasi gusto namin kung ano yung maganda sa ibang bansa. Yun ang nakikita at naiwan natin para sa ating pamilya. Correct. At sa mga susunod sa atin. Dahil patapos na tayo, di ba?